Ayan na nga, at ayan, nagmodel-model pa si Inday Jan Char. Ayan. Talagang kita-kita yung tulong ng bubong. Yan yung bubong nila mama. Nung unang dating ko, ayan, makalat pa yung mga gamit ko. Siyempre, nag-asabalutan na si Inday, pauwi ng probinsya. Char! At ayan na nga, nagluto ako dyan ng sitaw. Ulam namin adobong sitaw. At kita niyo yung karto sa ulo ko, hindi mawalay-walay at tumutulo. Lakas talaga ng tulong ng bubong ng mga magulang ko. Tsaka yun, nalungkot ako kasi, di ba, sarap ng tulog ko dyan sa Bulacan. Naka-aircon pa ta sila dito. Ko eh, ano na, libre swimming pool. Ayan, nagkikikikay pa ako dyan. Iwas talaga ako sa tulo kasi tingnan mo naman. Halalay, sige, ilag dahi, ilag dyan. Ayan si Papa, pinapanood niya ako. Mama, tawa ng tawa si Jindy, turo ng mga tulo. Ayan. Ayan na, experience ko dito. At ayan na, nagsimula na ako magpagawa dito sa kwarto. Ayan yung maging kwarto ko. Ayan. Video muna ako, Medyo mag-improve tayo, guys. Kay, para may matapos naman. At ay, hindi masarap ang buhay ko. Sa simula nung nagpagawa ng bahay, hindi masarap ang buhay ko. Diyos ko. Alam niyo lang experience ko. Naulan na, nainitan, madaling araw, nagasabalutan kasi tumutulo. Ay, Diyos ko. Ayan. Nag-flooring na ng kwarto. Alam mo, dumating ako rito. Ang sahig nila, lupa pa lang, lupa. Tapos yung bubong, pawid pa lang. Tapos tumutulo pa. Kita niyo naman yung mga butas-butas. Oh. Yan yung bahay nila mama. Tawa ng Panginoon naman eh. Kahit paano na unti-unti. At ayan na. Kahit paano nabubuo naman yung mga pangarap nila. Pangarap nila yun eh, na magkaroon ng bahay na kahit paano eh, mag-improve. Hindi yung butas-butas, tumutulo. Yung pangarap nila. At ayan na nga, inahalublak na yung kwarto. At ino-flooring na rin. Pagpasensyahan nyo na at maingay dito talaga sa bahay. Kasi syempre may mga bata. Tapos yung ibon ko, nag-iingay din. Ewan ko ba? Ba't nag-iingay ito? Parang may bago ata ng summer. Ayan, nagbubuhos ata yan ng beam. Beam yung ano yung paikot. Ayan. Upo-upo ako pero napapagod na ako niyan. Tumutulong din naman ako mag-construction girl. Hindi lang ako masapang buhay. So, kaya tumulong para makatipid. Buti na nga lang nandiyan yung si Brother Bernard. At yan ang malaking tulong talaga. Salamat at kahit pa paano eh nakabawas-bawas sa gastusin ng labor. Yan, kasi siya yung labor dyan. Yan mga experience namin. Ayan nga guys, story time tayo about sa bahay. Kasi yung bahay na to, bahay ng magulang ko to, dito sa Samar. Eh, kaya sira na, ang gusto ko sana, doon sa Bulacan na lang kami, bumili ng lupa, tsaka magpatayo ng bahay. Kasi doon malapit ang trabaho, malapit yung school, mga college, hindi katulad dito sa Samar na malalayo yung mga school. Kaya yun talaga yung pangarap ko. Hindi ko naman talaga pinangarap dito sa probinsya. Kaso nga lang, yung mama ko nakiusap siya na dito na lang daw kayo magpatayo ng bahay. Dito na lang daw ayos yung bahay, huwag na raw lumayo kasi nandito nga yung kapatid namin nawala yung namatay. Kaya sabi ni mama na dito na lang daw sa Samar kami magpaayos ng bahay, huwag na daw kami doon sa Bulacan. Dapat doon talaga ako. Kasi nga, ang layo dito, katulad yung malayo yung school, yun nga yung katwiran ko yung malayo yung school dito sa Samar. Wala na talagang balak dito eh. Yun, yung hiling ng mama ko na umuwi na lang ako ng Samar. Tinupad ko na lang, sabi nga nila, matatanda na sila, tapos wala mag-aalaga. Yun talaga yung sinasabi niya sa akin lagi. Kaya yung napilitan ako, hindi naman sa napilitan. Ginusto ko rin naman na umuwi. Kaso nga lang, yun na nga, yung experience ito sa probinsya. Hindi naman mahirap. Masaya nga, masaya na para bang nakakalubilo ako ng maraming tao. Hindi katulad sa Bulacan lang lang ng ng bahay. Kaso nga lang mahirap kasi malayo yung school. Katulad niyan, yung anak ko mag-grade 9 na. So yan, di ba? Ka-college na. Malalayo dito yung ano. Hindi ko lang alam. Yan. Kaya, naawa naman ako sa dalawang matanda. Kaya pinagpatuloy na lang namin paayos na lang yung bahay. At ayun na nga, kahit pa paano paunti-unti. Na nabubuo na rin. At ayun na nga, natuloy nga yung pangarap nila na gusto nila dito sa Samar, kasama sila para maalagaan daw sila. Mga ganyan. Siyempre, sa part ko naman, gusto ko naman yung ganun. Tanda na sila para malayo pa tayong mga anak, di ba? Mas mainam talaga yung malapit at saka maano natin kung ano yung nararamdaman nila. Yun. Yun lang, yung parang masasabi ko lang, mahirap na masarap yung hindi naman tanay as in mahirap. Masasipag at syaga mo lang yan. And guys, hindi man perfect na record to. Ako lang nagsasalita. Ako lang to. Char! Ayan, salamat sa kaibigan ni Bernard. Yan, tumutulong sa kanya. Ayan, nabubuhos na sila ng bill. Ayan, walang bubong yan.
Trapal yung bubong namin dyan. Naranasan namin bumaha, binagyo. Diyos ko, may ipo-ipo, lahat ng pagsubok nandiyan. Kaya, paano mo nasasabi na masarap ang buhay? Diyos ko. Ang hirap lang talaga yung sira-sira pa ang bahay. At, hindi pa tapos. Kasi wala kang space para lang mayroon. Trapal lang yung bubong namin. Ayan guys, oh, ayan oh, nakita nyo yan. Yan yung bubong namin. Diyos ko, yung ulan, sinasahod namin, ilang balde yung sinahod namin, ilang drum, ilang planggana. Yung experience namin yan, Diyos ko po, kung alam nyo lang, Rode. Ayan, sa pagpapagawa ng bahay, tulong-tulong talaga kami dito guys. Tingnan mo yung kapatid ko. Na siya yung unahan, ako yung nasa dulo. Talagang inaanohan, nagtutulungan namin anuhin yung hiyero kasi kung hindi, mag-isa ka lang hindi kaya at maaari kang masugatan. Nakita nyo naman, di ba? Kita nyo yung experience na walang bubong. Saan ka pa? Kaya ang hirap lang, hindi lang madali. Kaya mahirap lang na ano na, ganun agad na. Diyos ko. Mahirap i-explain. Ayan nga ako, di ba? Medyo baboy pa ako dyan, Char. Ayan, at andun si Papa. At ang panday, ayan. Hindi ko na i-shout out yung panday kasi medyo alams na, di ba? Kaya ayan, oh, hirap, di ba? Pati babae, nakita niyo babae, nagtatrabaho, tutulong. Kasi kulang nga sa budget. Char, talaga. Kailangan magtulungan. Sabi nga, bayanihan. Kaso walang ganun ng iba. Kaya yan yung naranasan ko, naranasan namin. Ayan. Unti-unti lang kahit paano nagkaroon ng bubong. Kahit manipis lang yung yero na yan, at least matatakpan ng ng tulugan at hindi na matutuluan. Pansamantagal, yan muna ang bubong namin, yung galbalon. Susunod na yung yung pangmalakasan siya. Ayan, pabalik-balik kami dyan ng aking sista. At thank you, kahit paano nakatulong ka. Char. Yan, tiba-ching-ching yan, tiba-ching-ching. Sinabi ko talaga sa anak ko na videohin yung bahay para makita ng kalahatan, karamihan, kung sino man. Ayan ang aming pinagdaanan nung hindi pa nabubuo ang bahay. Ayan. Kahit paano naiiyak lang kapag naalala ko yung experience ko na tumutuloy yung bubong. Tapos, alam mo yun, kahit paulit-ulit talaga yung pinaulit-ulit ko sa isip ko na naiiyak ako kasi yun yung experience ko yung pag-uwi ko. Diba? Hindi ganun kadali na makakalimutan yung ganyan. At ayan na nga guys, ayan yung experience. Marami pa yung video niyan kasi i-upload ko rin yan sa tamang channel. At ayan, kasi mahaba-haba pa yan, marami pa. Tapos before and after ko rin yan para makita talaga yung luma at saka kahit paano nag-improve yun.